Giangkon sa pipila ka barangay health workers sa Jensan nga kulang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon ang 5,000 plus nga honorarium nga nadawatan matag bulan samtang gipaboran usab nila ang pag-assign og BHW sa mga purok. Butyag ni Rica bisan pa man naanad na kini sa trabaho isip BHW sa barangay San Isidro apan mas maayo nga mapatuman ang ordinansa nga naghatag og proteksyon kanila. Actually dili po. Kay syempre na may layo mi diri sa work, kailangan na mo mamasahe, mong food allowance. Di siya enough for me. I mean para sa amo atanan. Sayon siya kay murag na master na namo sa pila ka years na ginabuhat every day. Mura lang siya na lang daily routine na lang yun namo. Pero sa mga challenges ninyo bilang BHW? Syempre, dirigid na to malikayan na natay pasyente na dirigid siya makasabot sa atong buot ipasabot sa iyaha. Na ay times na makita mig away. I mean, na ay pasyente na masuko kung dili na mo ma-provide ilahang kailangan. Sa pamahayag ni Vice Mayor Rosalita Nunez, andam nga punduhan sa syudad ang ma-assign nga BHW sa mga purok. Giawhag usab niini ang lokal nga ehekutibo nga hugot ipatuman ang ordinansa nga naghatag og proteksyon og dugang honorarium sa mga BHWs. The Barangay Health Workers Program of Jensan City. I learned that it's going to be amended, but I went through the amendment draft. It appears that very minor an amendment. But I'd like to speak about the significance of the Barangay Health Worker Program under the present circumstances. We are in a world which we call the VUCA world. The 21st century, in fact, is also a body world. Why a VUCA world? Because the world we are in is a volatile world, very volatile. 2017 dihang napasar sa Jensan ang Ordinance number 44 series of 2017. Ang ordinansa nga nag-institutionalize sa BHWs in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensan. Brigada News.